Iba't ibang programa at serbisyong panlipunan at pangkabuhayan mula sa pamahalaang nasyonal ang ibinaba sa Bataan kasabay ng pagdiriwang ng ika-67 kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong ika-13 ng Setyembre. Sa isang gawain na tinawag na Handog ng Pangulo Serbisyong Sapat para sa Lahat na ginanap sa The Bunker, ipinamahagi ang tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers. Gayon din ang sahod ng mga kabataang sumasailalim sa Government Internship Program at ang Training Support Fund at Scholarship Grants sa mga Technical Vocational Institution. Pinangunahan ito ni na Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, Governor Joet Garcia, Congressman Abet Garcia, Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay at mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ako sa Bataan kasi bukod sa makikita ko yung mga benepisyaryo natin ngayong umaga, sigurado ko uuwi na naman ako na maraming idea mula sa inyong napakagaling na mga public servants. Ilang magsasaka naman ang tumanggap ng mga kagamitang pang-agrikultura, samantalang piling maliliit na negosyante ang binigyan ng tseke at Certificate of Eligibility para sa isang programa pangkabuhayan ng Department of Labor and Employment. May isinagawa ring job fair at learning session on labor standards para sa mga naghahanap ng trabaho at mga manggagawa. Napakalaki po ang magagawa o maitutulong nito pong mga programa ng ating pamalaan para ho sa pamumuhay ng bawat isa. Kaya po sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga beneficiaries, sana po magamit ho natin itong mga programa ng ating pamalaan para kahit papano ay makatulong po sa ating mga pamumuhay. Ito po ang konting blessing na bigay po ng ating pamahalaan para kahit papano ay makatulong po sa ating buhay. At ngayon po, sa kanyang kaarawan na imbis na tayo yung magbigay sa kanya ng regalo, siya po ang magbibigay ng konting biyaya sa ating lahat. Ginanap kahapon ika-17 ng Setyembre ang Barangay Resilience Bingo Scorecard Awarding Ceremony sa Bataan People's Center kasabay ng pagtatapos ng National Disaster Resilience Month Celebration. Dito ay pinarangalan ang 3 nangunang barangay mula sa 188 barangay na lumahok sa buong Bataan at sila ay nakatanggap ng plaque, certificate at cash incentive. Itinanghal na champion ang Barangay Omboy sa Abukay na tumanggap ng 1 milyong piso. First runner-up ang Barangay East Daan Bago sa Samal na tumanggap ng kalahating milyong piso. At second runner-up ang Barangay Balut 1 sa Pilar na tumanggap ng 300,000 piso. Ang bawat top performing barangay naman mula sa bawat bayan ay nakatanggap din ng plaque, certificate at 100,000 piso na cash incentive. Nandito po tayo para sa isang panibagong programa ng ating pamalaang panlalawigan para sa ating pong mga frontliners, ang ating mga barangay. Ito pong Barangay Resilience Bingo Scorecard or BRBS para ho hindi lang mabigyan ng pagkilala ang ating pong mga frontliners o ating mga barangay, kundi po para talagang maiayos yung dapat pong paghahanda, yung dapat pong sistema para sa pag-responde sa iba't ibang klase po ng insidente. Tapos na ang siphoning o pagsipsip ng langis mula sa lumubog na MTKR Terra Nova sa Limay matapos ang final inspection sa Ground Zero noong ika-12 ng Setyembre sa pangunguna ng Philippine Coast Guard. Sa ulat ng Salvor Company na Harbor Star, 1,415,954 na litro na langis at 17,725 kilo ng solid oily waste ang nakolekta mula sa lumubog na barko. Nakapagsagawa na rin ng final stripping operation sa mga oil tankers ng nasabing barko para matiyak na wala itong laman at upang maiwasan ang pagtagas ng langis at kontaminasyon sa oras na simulan na ang salvage operation. May karagdagang lugar na para sa mga pagpupulong at mahalagang okasyon matapos basbasan ng Bataan Tourism Pavilion noong ika-13 ng Setyembre. Kasabay ng pag-alala sa kaarawan ni dating Congressman at Governor Tet Garcia. Buo na po itong isa sa mga naging plano na ni Papa Tet, ni Mama Vicky noon pa para po madagdagan ang mga pasilidad ng Balanga at lalo na ng probinsya ng Bataan pagdating po sa MICE tourism.
Ang nasabing gusali ay may 2 pasilidad. Ang Kagitingan Hall na matatagpuan sa unang palapag na may kapasidad para sa 300 katao. Dito ay maaaring makapagdaos ng 3 magkakaibang gawain ng sabay-sabay. Sa ikalawang palapag naman ang Kalayaan Ballroom na may kapasidad din para sa 300 katao. Mayroon ding mga silid na magsisilbing rest area, secretariat room at iba pa. Naitayo ang nasabing gusali mula sa pondo ng Department of Public Works and Highways at sa pakikipagtulungan ng Provincial Tourism Office sa tanggapan ni Congressman Abet Garcia, Congresswoman Jilla Garcia, Congressman Jet Nisay at Bataan Peninsula Tourism Council Foundation Incorporated na pinangungunahan ng tagapangulo nito na si Ginang Isabel Garcia at advisor na si Ginang Vicky Garcia. Congratulations dito sa ating Bataan Tourism Pavilion. Nakakatuwa dahil itong bagong tatag po nating 3rd District ay ang pinopromote po natin ay ang turismo ng ating pong 4 na bayan dito po sa ating lalawigan. Kaya sana po tuloy po natin ang ating serbisyo at ang ating pagmamahal sa ating syudad at lalawigan nang sa ganon yung mga sinimulan ni GovTech ay tuloy-tuloy po. Matatagpuan ito sa loob ng Bataan Tourism Center Compound sa Roman Superhighway, lungsod ng Balanga. Kabilang sa top 18 ng programang Bahay Wika ng Provincial Tourism Office sa Galing Awards 2024 na kumikilala sa mahuhusay na programa at proyekto ng pamahalaan sa buong Pilipinas. Layon ng nasabing programa na palawakin at patatagin ng wika ng mga Aita Magbukun na ayon sa pananaliksik ng Komisyon ng Wikang Filipino ay nanganganib ng mawala o tuluyang makalimutan. Sa pamamagitan ng nasabing programa ay tinuturuan ng mga batang katutubo kung paano magsalita, magbasa at magsulat gamit ang kanilang katutubong wika, samantalang ang mga nakatatandang katutubo naman ay binibigyan ng mga pagsasanay upang tuluyang maipasa ang kaalaman sa pagtuturo. Ayon kay Governor Joet Garcia, mahalaga ang programang ito dahil malaking bahagi ang nasabing komunidad sa kasaysayan at kultura ng Bataan. Ang mga Aita Magbukun ang isa sa mga kauna-unahang nanirahan sa lalawigan bago pa man sinakop ng mga dayuhan ang Pilipinas. Kung papalaring magawaran ng pagkilala sa Galing Pook Awards ang nasabing programa, ito na ang ikatlong pagkakataon matapos manalo ang Public-Private Partnership Program noong 2022 at One Bataan Seal of Healthy Barangay noong 2023. Muling nagpamalas ng ganda at galing ang 12 kandidata ng Binibining Bataan 2024 matapos magtanghal sa entablado ng Las Casas Filipinas de Acuzar, suot ang swimsuit at mga natatanging creative costume na bahagi ng pre-pageant night. Binuo at pinagtulong-tulungan ito ng kanilang costume designers, makeup artists at hairdressers sa tulong ng kanilang unit pamahalaang lokal kung saan sa pamamagitan ng kanilang kasuotan ay naipakita nila ang kultura, tradisyon at kasaysayan ng kanilang kinakatawang bayan o lungsod. Kabilang sa mga dumalo sina Congresswoman Jilla Garcia bilang co-presenter ng nasabing gawain kasama sina Bukal Popoy del Rosario, Bataan Peninsula Tourism Council Foundation Incorporated Chairperson Ginang Isabel Garcia at advisor na si Ginang Vicky Garcia. Abangan ang mga kokoronahang kandidata sa Grand Coronation Night sa ika-28 ng Setyembre na gaganapin sa Bataan People Center.